Magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa ating financial management, financial education, sharing. So, parati nating naririnig yung word na financial freedom. No? Ito yung ating parating binabanggit. But what does it mean? Ano ba ibig sabihin ng financial freedom? Or what does it mean to be financially free? So, ito yung parati nating naririnig sa mga motivators, mga financial gurus o financial experts about financial freedom. So ano ba talaga ang financial freedom? Ano ba tong um, kataga na ito na ating um, ini-aim na makamit? Ito ba ibig sabihin ay um, kalayaan sa pagkakautang, no? Wala na tayong utang o namamanas na nating utang? Yes, isa lang yan sa mga factors, isa lang yan sa mga criteria na pwede natin masasabi na we are financially free, or yung ating present situation, no, kung saan man tayo yugto sa ating buhay, is it patungo ba tayo doon sa financial freedom na ating minimithi, no? So first and foremost, i-define natin in a simple way, para mas maintindihan natin kung ano yung financial freedom, or what does it mean to be financially free, no? So ibig sabihin, if you have financial freedom, so our life expenses, is fully covered by the income. Hindi natin inaasahan doon sa ating active income. So ito yung sa point ng ating buhay na kahit wala na tayong trabaho, no? Or kinabukasan, matagal tayo sa trabaho, or kinabukasan magre-resign tayo, or magre-retire tayo isang part sa ating buhay na pag nag-retire tayo, ay um, mabubuhay tayo, no, out of our passive income. So ibig sabihin, we are not dependent on our paycheck, para mabuhay. Pag inabot na natin yung point na gano'n, we can say that we are financially free, no? Pero kahit sabihin nga natin na malaki ang sinasahod natin ngayon, o mapa 6 digit mo yan, or 7 digits, kung kinabukasan pag nawalan tayo ng trabaho, we will not survive. We're not financially free. So ibig sabihin, we're still dependent do sa ating trabaho, or sa business, or sa any source of income, no? Pag nawala yan, hindi tayo mabubuhay, o mahihirapan tayo. We're not financially free. Yun ang ibig sabihin ng financial freedom, no? Kaya nating mabuhay kahit mawala tayo ng trabaho, or mayroong papalit, sa sa active income, which is the passive income. So ano ba itong mga passive income? We keep on saying passive income. So ito yung mga money that earned without our active labor, no? Ganun na naman yung passive and active. If we're still working, if we are still working, if you're na OFW, still working abroad, no? Yun ang ating active income. No? If you're still in active service, that's an active income, yung ating natatanggap sa ating payroll, yun ang active income. So ano ba itong passive income? Ano ba itong sinasabi natin passive income that will give us this financial freedom? Ano ba ito? So money earned without active labor. Example ito is investments, investments in terms of dividend or interest, dividend paying investments. So ito yung walang kamatay-matayang mga dividendo na ating ini-emphasize parati sa mga uniform personnel natin. So i-take advantage yung ating mga privileges, no? They are privileges na pwede nating i-grab, pwede nating i-take advantage, Hindi lahat ay nakakapag-invest doon sa mga savings and loan association that pays bigger dividends, compare sa wala na akong pwedeng mai-compare, kaya i-compare natin yan sa mga MP2 or sa SSS, anumang extra investment outside sa SSS contribution, or any other investments na wala nang papantay sa mga savings and loan association natin, na tayo lamang ang pwedeng
magpa-membro at tayo lamang ang pwedeng mag-invest, ano, sama na natin sa mga dependents natin, but this time, medyo nililimit na nila. One thing also is rental income, ano, ito yung isa rin sa mga pwede nating i-consider as passive income. So if you have a property na hindi ginagamit o you have a piece of land na hindi ginagamit, so pwede nating i-consider ano, yung rental income. So at first, yung rental income is hindi naman automatic, hindi ito automatic na mag-generate ng income. So ito medyo controversial itong rental income because it will entail it will need investment, so kung gusto mong magparenta ng apartment o magparenta ng boarding house or ng commercial space, so kailangan mo mag-invest, you have to invest on land, you have to invest on the building structure, so before tayo makakaroon ng rental income. But this is the best also source of passive income, so business could be a source of passive income. So paano natin masasabi ng business ay isa na siyang passive income if it runs without you, ibig sabihin hindi kahit nawala ka, meron na siyang sistema na pwedeng tumakbo, kahit nawala tayo. So kasi pagka yung business needs our constant attention, dapat araw-araw nandun ka, dapat araw-araw namomonitor natin, this is still considered as active source of income. So at first, hindi naman talaga totally isang business ay hindi kailangan na monitor, but somehow pagka medyo mas less na yung ating yung system na ang nagti-take over, anytime pwede mo siyang i-check. So meron ng may mga check and balance. So business will become a passive income if it runs, kahit wala tayo ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-generate ng income. And of course, mga royalties and digital products, just like yung mga ginagawa ng iba, yung content creation, or di-publish yung mga digital books, or pagkakaroon ng mga lectures or learning materials na pwede nilang ibenta online. So ito is yung mga in so many things, maraming pwedeng gawing passive income. So it's a matter of gamitin natin yung ating mga kaalaman, gamitin natin yung ating mga expertise. As we grow older, marami tayong na-generate ng mga skills, so pwede natin i-applyan through as a consultant, or paano pamamaraan na pwede nating source ng passive income. So ano bang pagkakaiba, nung tayo ay we're not financially free and we become financially free, So dati we work to pay our bills, Dati kailangan natin magtrabaho para makabayad ang ating mga bills. But if you're financially free, yung bills will pay automatically, Ito yung yung system will help to pay our bills, So dati kailangan natin magtrabaho para mabayaran yung mga kuryente, tubig. But this time, yung mga passive income will automatically generate income, in a way na kaya nating bayaran yung ating basic needs, yung ating mga basic utilities na kailangan bayaran. Pag hindi natin binayaran, tayo mapuputulan. So dati takot tayo mawalan ng trabaho. If you're financially free, ang pagtatrabaho ay magiging option lamang, pwede tayong magtrabaho dahil gusto natin magtrabaho kasi masaya tayo magtrabaho, not because kailangan tayo magtrabaho kasi hindi tayo mabubuhay pag wala yung trabaho. So yun ang pagkakaiba, So dati ang nagko-control sa atin ay yung ating sahod. So we're so much dependent sa ating sahod, So pagkasahod, for how many days ay we feel masaya, we feel satisfied kasi meron tayong napaghuhugutan. Pero after a while, after 5 days, 10 days, doon na naman tayo, babalik na naman tayo dun sa, desperate, still waiting na naman sa next na sahuran.
So, but if you're financially free, so we have the control, ano? Because ngayon sinasabi, kaya natin kitain yung pera, pero yung time is a very precious commodity na hindi natin kayang ibalik, ano? If you're financially free, we can control our time, ano? Hindi tayo natatali dun sa trabaho na kailangan nating pumasok, kailangan nating mag-deliver, kailangan nating um, mag-show up just to earn a living, ano? So, ito yung pagkakaiba. So, if you're financially free, ano, kasama nga sa parati natin sinasabi, yung mga emergency fund, dapat nakalagay na yan. In place na, ano? Kasi pagka if you're not financially free, we are stressed by the possibility of emergencies, ano? So, anytime may magkakasakit, ano? May mga darating na mga sakuna, natural disasters. So, if you are financially free, if you have emergency funds, you have insurances na nabili na, we feel um, at peace, ano? Kasi alam natin na anytime na may magkasakit, meron tayong mahuhugot. Anytime na may pangangailangan, pwede tayong humugot doon sa mga nailagay na natin o sa mga insurances na nakaabang pagka meron tayong mga emergencies, no? So, yung flexibility ng buhay is mas maganda, ano, pag if you are financially free, no? Pag nakalagay na lahat, ano, meron na tayong tuloy-tuloy na pumapasok na pera kahit hindi tayo nagtatrabaho. So, kasi of course, no, if you're a pensioner, kasama na dyan yung ating pension na tumutulong din sa atin. Pension is also a passive income, ano, di ba? Hindi naman tayo ni-require na magtrabaho. So, kailangan lang nating update yung ating pag nag-renew tayo ng every year, kailangan lang nating i-update yung ating proof of life, ano, ating status. Kailangan natin i-update. Yun na naman natin gagawin, no? If you're a pensioner. So, kailangan ba na tayo mayaman para tayo maging financially free, no? So, being financially free is not, hindi ito usapin ng pagiging mayaman or tumitira sa isang mansyon or kakaroon ng 10 sasakyan, ano? Hindi ito ang tunay na sukatan ng being financially free, no? Kasi nga, sabi nga nila, no, yung iba nga, nakatira sa malaking bahay, maraming sasakyan, yet they are not financially free, no? Kasi baka yung bahay na yon ay inutang lamang, ano? So maaring mahugot ng bangko. The same thing with sa mga sasakyan, ano? Or they are into questionable transactions, questionable business na yun pala ay ang pinagkukunan nila ay illegal, ano? It's just a way, you know? So hindi ka pa rin financially free, you know, if you're not at peace, no? If you're not at peace, parati kang nag-aalala na baka kinabukasan yung bahay na tinitirhan mo ay wala na kasi ihuhugot ng bangko or same thing sa ating mga sasakyan. So ito ay pagbabalance ng ating mga paggagastusan, ano? So lalo na if we retire, pag nawala na yung active income na gagaling sa ating trabaho, so dito na po papasok yung ating discipline. So that's why I will always advocate, ano, kahit na tayo ay actively working pa, we should develop that discipline of saving, of investment, ano, of budgeting. Dapat nandun yan. Kasi lalo na pag nawala ito active income, ano, ang asahan na natin ay itong passive income, which is medyo mababa, no? Medyo mababa dun sa active nating income. So depende naman, no? If we invest ng malaking investment natin, yung portfolios natin ay iba-iba, variety at consider na talagang sure na nag-earn ng income. So okay lang 'yon, ano? Pero pagka
if we retire, so, expect tayo na medyo mas mababa yung ating papasok ng mga pera, no? So, dito papasok yung disiplina at yung tamang paghawak ng mga pera. So, ano ba yung mga levels, ano yung levels of financial freedom, ano? At first, yung una is first sila earning active income, nandito yung survival stage, ano? Kumbaga, we're still dependent sa ating paycheck, sa ating salary. So, dahan-dahan, ano, pagka tayo ay nagtatrabaho, natututunan natin yung mga basic na financial education, financial management. Kailangan pala natin magkaroon ng emergency fund, kailangan pala natin mag-save, and hindi lang pagsisave, but we have to invest, ano, para yung investment na yun will earn passive income later on. So, dito na papasok yung phase ng stability, no? So, dito na papasok na mayroon na tayong emergency fund, dahan-dahan, binubuo natin yung 3 to 6 months of living expenses para sa ating emergencies. And then, pero pag meron na tayong mga savings, so we start to invest, ano, sa yan, rental income, or sa mga dividend-paying investments, ano, real estate. So, nakakaroon na tayo ng security base, no? So, yung ating in-invest to start to grow, ano, yung mga dividendo ay kinakarga natin, dinadagdag natin sa principal. So, our investment will start to grow. Then, dahan-dahan is we become independent, no? So, hindi tayo too much dependent on our work, on our active income. So, dito na uumpisa yung pagiging independent. So ito yung prelude into the being financially free, ano? So, ito yung ating dapat ini-aim, no? Sa financial freedom is not about money, ano? Hindi ibig sabihin na may million ka na ngayon na nasa savings mo ay are financially free. So, ito yung being able to control our time, no? So, ito yung stage ba ng buhay natin na hindi tayo nagkukumahog para maganap buhay, para mabuhay, no? So, ito yung time na medyo relax na lang, no? Lalo ano bang stage usually nagkakaroon ng financial freedom? So, it depends, ano? Iba na-achieve nila ito at their middle age, no? Iba mas younger pa. Yung iba is on their 60s or late stage in life. So, it doesn't matter kung saan stage na natin or saan stage tayo makakaroon ng financial freedom. But the important thing is dapat ma-achieve natin ito, ano? In our lifetime. ito yung nakakalungkot na katotohanan, no? Kasi mabilis lang naman ang time, no? Our life runs so fast, no? Hindi natin namamalayan, we are already at the late stage of our lives. So, marami marami tayong nakakausap, no? Marami tayong naririnig sa social media or even in real life, you know, our friends or relatives na dumating na sila doon sa late stage ng buhay nila. They were not able to achieve financial freedom, no? Ang iba, na-achieve nila in a short period of time pero hindi nila na-sustain. So, ito naman ang challenge, ano? If you achieve that financial freedom is paano mo naman to masusustain? Paano mo naman to at as much possible nga, dapat yung financial freedom na yun ay dapat na ipapasa natin sa next generation, no? So, hindi big sabihin na, pamamanahan ko ng limpak-limpak na salapi itong mga anak ko o yung mga apo ko, yung mga next generations, para hindi nila ma-experience yung, yung gipit ng buhay, you know? They will have this experience of financial freedom. Pero hindi po ganoon, ano? Hindi po ganoon pag pinamana natin. Is pera lamang ay lulustayin ng next generation niya. Ang pinaka-importante is we teach them, we show them how to earn money, how to keep the money, how to invest, and how to let them grow, no?
in such a way na yung pera will keep on working, will keep on working until such time na we achieve the financial freedom. Ito yung dapat na pinapamana natin sa next generation, hindi lamang pera itself, or yung wealth na nakikita nila, but the wisdom, the knowledge of how to handle money, how to value money, and yung mga bagay, lahat ng aspeto ng na makukontribute ng pagkakaroon ng financial freedom will is very important. Hindi lang dapat pera ang ating pinapamana sa ating next generation. So sana po medyo naintindihan natin yung financial freedom, at sana po ay nasa stage tayo or on our way to financial freedom. So ito yung ating samot dalangin, ito yung ating na-advocate sa mga Pilipino, sa mga OFWs, sa mga uniform personnel, na sana ma-achieve natin yung financial freedom na ito, kasi pag bumalik na naman tayo ulit do sa mag-retire na tayo lahat, umuwi na tayo lahat sa Pilipinas, and yet we're still dependent do sa ating active income, ganun pa rin, pabalik pa rin tayo sa cycle ng kahirapan, at sa cycle sa stage na mag-uumpisa ulit, it might be too late. So sana po ay consider natin ito at gawin natin ng paraan para ma-achieve natin yung financial freedom in our lifetime. So maraming pong salamat at magandang araw at pumuli.